Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Mayroon naman tayong i-decode mga ka-TH na isang padala sa atin. Ito yung nagpapatulong po to decode kung ano yung pwedeng resulta sa ating pag-analisa mga ka-TH. Ito yung mga TH ay isang, napansin ko rito mga TH ay isang triangulation na pagka latag mga ka-TH. Mayroon siyang malaking bato sa gitna na linagay. So, yung malaking bato na yan mga ka-TH at mas malaki siya sa nakapaikot sa kanya na tatlo. So, ito yung mga ka-TH, napakagandang rock formation nito. At itong mga ka-TH sa aking palagay ay ang items ng mga TH ay hindi lalayo yan sa tatlong bato. So, naka-triangle shape, naka-triangulation siya. So, yung items possible mga ka-TH ay nandyan lang din sa malapit mismo yan dyan sa naka-triangle na bato. Ito mga ka-TH ay aking napapansin yung bato na nakalagay sa gitna mga ka-TH ay meron siyang butas at may image siyang araw. May mga guhit-guhit siya mga ka-TH sa papansin ko na yung butas na maliit na butas at meron siyang napapaligiran na mga parang guhit-guhit o araw nga, image ng araw mga ka-TH. So, tumpak mga ka-TH, kasi yan, yung image kasi mga ka-TH at yung butas ay nagpapahiwatig mga ka-TH na yan ay on the spot. On the spot yung items. So, mukhang positive mga ka-TH yung area at napakalaking posibilidad na yung item ay nandyan lang sa mismo sa triangulation na papaloob yan. Isa pang napapansin ko dito sa kung gagamitin natin ito ng compass, yung kanyang eksaktong sa compass, yung north, south, east, and west ay mayroong yung pointing yung dulo ng bato na nasa gitna ay nakatungo dito sa baba. So, sa palagay lang natin mga 1 meter yung kanyang pinaka pinpoint ng bato na sa gitna. So, ito yung bantayan nyo mga ka-TH kasi mostly mga ka-TH, pag triangulation ay on the spot yung kanyang item. Nandyan lang talaga, malapit sa area, sa positioning ng bato kasi mga TH ay napakaganda nito. So, talagang positive yung item na malapit dyan sa area nila. Kung mayroong ito nagpapadala, kung mayroong mga bato pa dyan sa gilid niyan, mga 5 meters mula sa kanyang kinalalagyan. So, i-check nyo na maigi mga ka-TH na baka mayroong coordinated signs, markers yan. Yung itong triangulation ito mga ka-TH. So, ang magandang position to mga ka-TH kasi yung bato na linagay sa gitna mga ka-TH kasi parang mas bigger. Mukhang may butas to siya at mayroon siyang image ng araw. Kasi yung butas mga ka-TH kasi represent nangahulugan niya ng on the spot yung item, yung butas na yan. Ito lang sa aking pag-analisa mga ka-TH, ito'y i-check nyo yung mga ka-TH, yung mismong bato,
yung gitna o yung buong bato mismo na nasa gitna, i-check nyo baka mamaya mayroong laman item yan. Yung mismong bato, yung nasa gitna na linagay kasi mas malaki siya sa nakapaikot na tatlong bato. Yun yung i-check nyo na maigi mga ka-TH. At kung wala naman, yung mismong gitna mga ka-TH ang i-test dig nyo. Posibleng nasa gitna kasi triangulation mga ka-TH yung kanyang posisyon ng pagkalagay ng bato mga ka-TH. So, ayan mga ka-TH, kung ito yung area nyo na nakunan mo mga ka-TH, wala bang ato mga ka-TH, wala ba siyang mga kahoy dyan sa paligid niya? Wala bang mga old tree dyan? O mga, siguro ang layo, nagdidistansya ng mga 5 meters mula dito sa mga triangle bato. Baka nga mga katis, may inano ko lang kasi baka may coordinated na signs yan. At kung may mga coordinated signs na posibleng lalayo yung items mga katis. Pero kung wala naman, o kung halimbawa may bato dyan na wala namang sign, counter sign, dyan na tulad ng, halimbawa, may countersign na triangle, may countersign dyan na image arrow, kasi may nakalagay ka ditong image arrow sa bato. So, yun yung bantayan yung makatich yung countersign sa malapit na area. Tingnan nyo yung east, west, north, and south. Yun dyan ang madalas may countersign yan. Yung kanilang marker. So, napakaganda makatis, mukhang positive yung area. Kasi nga, sabi ko nga, yung butas, yung nag-represent yan ng on-the-spot item. Nandyan lang yung item mismo sa kanyang ano. So, sabi ko nga makatis, i-check yung bato. Baka yung bato, yung malaki ng bato na yun, baka may laman yan. Then, i-check nyo yung pinaglalagyan ng bato sa gitna. I-test dig nyo, hukayin nyo yan mga ka-TH. Kasi mayroon akong sa pantaha na posible nandyan yan yung item na linagay dyan sa gitna ng bato. So, yan, may illustration dyan mga ka-TH. Yung pagka-check nyo ng malaking bato, alisin nyo. Kung wala naman kayo na-detect o wala naman kayong nakita o butas lang siya, alisin nyo yan mga TH, yung gitna ang inyong ihukayin mga TH. Marami na akong napapansin mga TH sa mga katis natin na naka-hits, triangulation, mababaw lang mga TH yung kinaroonan ng items. Nasa mga 1.5 meters lang mga TH. Minsan, 0.5 meters lang yung lalim. Kasi nga, yung mga ano lang ito, mga giveaways, mga karamihan mga katis yan, ay giveaways yan. Pero, kahit giveaways yan, yan naman, halimbawa, jar yan. Kung may mga diamante yan, may mga maliit na gold bar yan, o mga jewelries yan na iba't ibang klaseng jewelry, malaking halaga yan. Okay, mga ka-TH, sana ay inyong nakapulutan ay sana ay nakatulong ako sa pagdidecode ng inyong pinapadalang image ng marker, sign sa amin. Nawa mga ka-TH ay sana makuha nyo yung items kasi nga siyempre pinaghirapan nyo yan, saan kayo naghahanap, napakalayong bundok, kung saan kayong siyempre, yung pagod, hirap mga ka-TH ay nandyan. Ang pag-treasure hunt mga ka-TH ay isang tiyagaan lang yan mga ka-TH. Kunting pasensya, ganun talaga namang
Sabi nga, pag may hirap, may tiyaga, may linaga, sabi nga nila. So, ang hindi basta-basta ang pagtitreasurehan kasi nga yan ay parang naghahanap din kayo talaga ng ano yan, item sa napakalayong lugar. Minsan saan po kayo nakarating, nakasuong ng mga mahirap na mga daan diyan sa pagtitreasurehan. So, maraming salamat. Thank you for watching. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, paki-subscribe at para updated kayo sa aking mga YouTube pang papalabas. Again, maraming salamat. God bless as always.